O mga kababayan, narinig nyo ang latest? Mukhang magkakasibakan na naman ng mga tauhan ni BBM mga kababayan. At ayon dito sa pahayagang politiko, sila ang nagbalita nito mga kababayan ha, na etong pinakamahirap ngayon na trabaho sa gobyerno ngayon mga kababayan, na PCO. Grabe. Yan na marahil ang pinakamahirap na trabaho sa gobyerno ngayon mga kababayan, ang PCO, dahil ilang sekretary na mga kababayan ang nasibak dyan sa Presidential Communications Office dahil hindi nila mabenta-benta si BBM mga kababayan sa taong bayan, sa madla. Kaya ang kanilang ginagawa, laging pinapalitan ang PCO secretary. At ngayon mga kababayan, ayon dito sa pahayagang politiko, wala pang 6 na buwan si Joy Ruiz mga kababayan, ay posible na itong haharap sa sibakan. At alam naman natin ha, sa pagpasok dito si Joy Ruiz sa kanya posisyon bilang PCO secretary mga kababayan, ay bit niya si Claire Castro. Si Auntie Claire mga kababayan. At kung masisibak itong si Joy Ruiz, ay malamang sa malamang kasamang masisibak si Claire Ring mga kababayan. Tiwan lang din natin kung gusto pa siya ni Bangag, pero sa tingin natin kung sino ang ilalagay na bagong PCO secretary mga kababayan, siya ang mamimili ng USEC niya. Ang sabi dito mga kababayan ha, sa politiko, na ang mga hiram na sandali grabe. Parang pelikula, no? Di pa aabot ng 6 months. Joy Ruiz reportedly faces palace acts na ang kanya daw mga hiram na sandali mga kababayan bilang PCO secretary. Barely 3 months. From February, March, April, May. Mula ng kanyang panunumpa mga kababayan, ay humaharap na ito sa sibakan o sa chopping board mga kababayan. Ayon daw dito sa source ng politiko mga kababayan, na ang Palasyo Malacanang ay di umano, ayon sa politiko, naghahanap na daw ng mga posibleng papalit dito kay na Joy Ruiz bilang PCO secretary. Politico.com.ph yan mga kababayan ha. Dahil gusto daw ni BBM, na yung secretary na may mas malakas daw mga kababayan na abilidad pagdating sa management. Partikular na daw mga kababayan sa pag-handle ng media operation. Ibig sabihin, etong ginagawa nila Claire Castro ngayon ay hindi epektibo para kay Ngagva mga kababayan. So malamang sa malamang masasali siya sa sibakan. Unfortunately daw mga kababayan, ang mga katangiang ito na hinahanap daw ni BBM sa isang PCO secretary ay hindi daw niya nakita kay Joy Ruiz. Sabi dito sa puting ahas ng pahayagang politiko, Joy Ruiz hasn't delivered on that front. Yan ang kanilang artikulo dito. So, paano na yan? Babay na naman, ha? Sa tingin natin kay sinong ilagay nila mga kababayan dyan sa pwesto ha? Sa PCO para ibenta, i-market si BBM sa taong bayan. Kung bulok ang iyong produkto, paano pa ibibenta iyan? Bakit kasi hindi na lang magtrabaho ng matino itong si BBM? Parin nga yung sinabi niya, sawa na ang tao sa politika. Siya ang mismong walang ibang ginawa kundi mag-focus sa politika mga kababayan, di ba? At mga kasamahan niya. Yan si Claire Castro, walang ibang bukang bibig mga kababayan kundi politika. Lahat pang-aaway sa mga Duterte mga kababayan. Yan na ang kanilang ini-spill out. So, malamang sa malamang masisibak yan mga kababayan. Kasama tong Joy Ruiz na ito. Pero, kung gusto talagang bumawi nitong si BBM, magtrabaho siya ng maayos. Itama niya ang kanyang mga maling ginawa. O better yet, bumaba na siya sa pwesto. Lalong-lalo na't sinabi ni Amy Marcos mga kababayan, na kapatid na mismo ha, na hindi na Marcos ang nagpapatakbo ng ating bansa. Anong ibig sabihin niyan? Dapat na talaga siyang bumaba sa pwesto. Samantala, panoorin po natin itong diskusyon ni na Attorney Trixie mga kababayan ha. Impeachment, nakikita niyo po ba na parang same... By the way, ito si Attorney Trixie, ang kauna-unahang PCO secretary mga kababayan na ilang buwan na nga lang ba? Nasibak na. Sinibak daw ni Admiral. Hindi siya type ni Admiral daw mga kababayan.
Mabuti naman, no regrets si Attorney Trixie dyan. Mabutit habang maaga mga kababayan, umalis na siya. Dahil puro bulok ang mga tao doon mga kababayan eh. Ang messaging nitong si Marcos Jr. o parang naiba na. Kasi kung matatandaan natin, una niya niyang sinabi na hindi niya suportado itong impeachment. Pero doon sa... Maniwala ka dyan. Yan kasi mga kababayan. Ewan lang din natin ha. Kasalanan din kasi ni BBM mga kababayan eh. Kaya napag-iisipan siya na addict dahil hindi niya ina-address ito mga kababayan for good para matigil ang mga intrigang ito. Naiisip ng tao na kaya pa iba-iba ang desisyon mga kababayan. Biglang angas, biglang liko, biglang kuting o ganyan dahil ang sabi ng ilan, baka totoo yung sabi ni Tatay Digong na bangag na kung habang nakahit-hit mga kababayan o iba ang desisyon, grabe ang angas. Tapos kung nahimasmasan, biglang magiging tupa. Kaya payo namin sa iyo BBM. Kung hindi ka talaga ngagva ha, magpa-hair follicle drug test ka na. Ipakita mo sa sambayan ng Pilipino na hindi ka bangag. Anong pinagsasabi ni Claire Castro na wala daw clamor mga kababayan sa pagpapa-hair follicle drug test si BBM? Nabinyagan na nga siya ng bagong pangalan eh. Halos lahat na ng tao dito sa ating bansa mga kababayan ang tawag kay BBM bangag. Hindi ba yan alarming? Kung ako niyan mga kababayan, bangag ang tawag niyo sa akin. Patutunayan ko hindi ako bangag. Magpapadrug test ako sa harapan ninyo. Ubusin yung buhok ko. I-test nyo lahat. Tingnan natin kung sino mapapahiya. Yan dapat mga kababayan para once and for all matigil na yan. Pero bakit ayaw pa rin? Tanong sa kanya, dito nga sa podcast na ito, ang sinabi lang niya na hinahayaan na niya yung Senado dito sa proseso po ng impeachment. Magkatugba ba sa tingin ninyo yung kanyang unang naging pahayag dito sa panibago niyang pahayag po, Attorney? Paiba-iba, no? Paiba-iba ang pahayag, mga kababayan. Oo, malaking pagkakaiba. Kasi... Tapos, nung tinanong siya mga kababayan, ano masasabi mo ha? Pumirma si Charis Pempenco, Sandro Marcos sa impeachment ni Sara. Sabi niya, desisyon niya yan eh. So, paano mo ma-justify na kung ayaw mo talaga ng impeachment, ang iyong sariling anak hindi mo makumbinsi? Pati ang pinsan mo, siya pa ang mangunguna. Na ang presidente naman mga kababayan ang talagang may hawak dyan sa Kongreso. Simulat sa pool pa lang kahit hindi na aaminin. Kaya budol. Very adamant siya. Ilang beses na kanyang sinabi yan. Even before sinasabi niya, hindi siya palo sa impeachment. Para sa kanya, aksaya yan sa oras. Ang dami daw pwedeng gawin pang hindi dapat pinagtutukunan ng pansin yan. Hindi sapat ang ganyang mga salita lamang, di ba? Empty words. Notado ito si BBM, iba ang sinasabi sa mga ginagawa. Ngayon, ang sinasabi niya, yung parang moral equivalent na, andyan na yan eh. Hayaan na lang natin yan. So, na-underscore yung weakness ng position niya. Mukhang napagsabihan siya o sinisingil siya ng kanyang mga kaalyado na, kami nandito, suportahan mo naman kami. After all, mga allies niya sa Kongreso ang gumagawa nito. So, hindi rin siya makalayo dun sa, dito sa problema niya. Hindi na siya makakabis. Ano nang gagawin natin? Itong si BBM mahilig yung kamot-kamot ng ulo mga kababayan, ano nang gagawin natin? Hindi na siya makakabistansya. Feeling ko na pagsabihan or na napakiusapan siya na huwag mo naman kaming ilaglag. Kasi parang laglag yung nangyayari pag sinasabi niyang hindi siya palo dito sa impeachment. Ano masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.